supporter ng Team Kapanalig. Thank you thank you. Bigay pa ng ano si Masi ng suka para sa team. Paborito pa naman to ni ano, Kapanalig. Yan, dito tayo lagi nag-ano, bubuko. Ay, yung isa sa kabila pala, sarado eh. So, dito tayo ngayon. Yung sa kabila yung ano, hindi ako nakapagbayad dati. Ito ngayon nagbayad tayo, tapos binigyan tayo ng suka. Well, it's Saturday. Traffic. Daming sasakyan pa rin. Bakit ang Tagaytay? Or may ginagawa pa rin dito? Ay hindi, meron ditong ano, intersection pala. Yung isang bypass. Saka yun na nga, Sabado. Bakit ang Tagaytay marami. Sa sobrang tagal na ginagawa tong kalsada na to, tinubuan na ng damo. Yung pagitan ng bagong gawa sa lumang kalsada. Nung huling punta ko dito, kailan ba? Christmas party pa yata yun ng Sowert family. Umuwi ako nung gabi, ginagawa na to eh. So, 2 months ago. Mahigit. First time ko makita tong lugar na to na napakaraming ano, sasakyan. Nung Tagaytay Bypass Road. Buo na kasi ito eh, diretso na to from Aguinaldo hanggang Alfonso. Nalabas mo na Alfonso na, isang arko ng Alfonso. So ngayon, first time ko rin dadaan doon. Check natin kung maganda ba ang kalsada. Nakita ko na sa Google Map, hindi ko alam kung yun din yung dinaanan ni Louie noong nakaraan. Pero let's see. Sinay ko rin siya sa Google Earth. More or less 10 kilometers. Napakalaki ng matitipid mo. Kung ikaw ay didiretso Panasugbu, hindi ka na dadaan ng ano, Tagaytay Nasugbu Road. Dito ka na dadaan. Napakabilis. Walang stoplight. Ay, meron pala pero isa lang. Napakaluwag. Dire-diretso ka. Yan, yung usual route ko pagpapunta ng Calaca. Yan, magle-left turn na ako dito. Dapat. Tapos itong sa right side is Pila Daddy Oms. So ngayon, ito na. Didiretsohin natin to. Papuntang Alfonso. Ito yung matagal na sarado. Pero napakabilis gawin ang kalsada nito. Napakabilis buksan. Lalagay ko na lang kung ano yung ano, kung kailan sinimulan to at kailan nabuksan, kung may makikita ko sa ano sa Google. Pero napakabilis. May palang resort dito. Napakalapad ang kalsada. Pero meron pang part pala na
Hindi pa gawa, hindi pa ayos. Pero napakalaking ano nga, time ang matitipid mo. Kung dito ka dadaan, papuntang Nasugbu. Yung mga part pa na ano, hindi pa sementado. Mga tulay na kalahati pa lang. Dito nga dumaan si Kapanalig. Tandaan ko tong ano, titinda ng chicharon eh. At dito na tayo nagtatapos ang kalsada. Ayan. Yung pakanan, Alfonso, kaliwa Tagaytay City and Batangas City. Pagkaliwa mo Janice, dire-diretso lang ito pagkakaalam ko. Dire-diretso lang hanggang Arco ng Alfonso. Bali ang labas mo rin, Tagaytay Nasugbu Road. Pero nalagpasan mo lahat ng ano, maliliit na kalsada ng Tagaytay Nasugbu Road. May isang ano lang dito eh, negative. Paglabas mo dito, pagkaliwa mo, galing dun sa bypass, palengke. So pag umaga, na-traffic dyan, lalo pag Sabado at Linggo. Bagay pag weekdays yan, kasi pag may pasok yung mga ano, estudyante, sigurado maraming sasakyan. Ngayon pa lang medyo mabagal na eh. Bagay, marami talagang dumadaan na rito. Tapos 2 lanes lang to. Kaya medyo masikip. Yun lang naman, pero the rest, okay. Mas mabilis pa rin to kung susumahin. Mas mabilis pa rin tong kalsada na to kasi doon ka dadaan sa main road. Sa main highway pala. Siguro mga ano lang yung takbo natin, mga siguro more or less 10 minutes. O kung sisimulan mo sa Aguinaldo Highway sa motor mga 15 minutes siguro, more or less. Nandito ka na sa Arco ng Alfonso. Pagkanan mo rito, ano na to eh, mga bilihan na ng baka. And traffic pa rin. Kasi traffic dito dahil sa mga ano, hinihinto sa gilid. May bili ng baka. Ayun lang, sinare ko lang. Messi. Thank you pala kay Messi dito sa suka at titikman na namin ni Kuya. Dahil may dala siyang boy bawang. Thank you so much. Pagkadaan ako dyan. Baka sakali magkita tayo. Thank you.
Tapos JP, naka-live yan eh, JP. Ay, naka-live ba? Sorry! Akala ko, Napadami ata ako ng kape na naman ah. Hindi, luya talaga. Ano yung puti? Wala napasok yung aking luya. Salamat Kuya Waning ha. Para kayo mga ano eh. Ate Kumain ka na ba Ana. kayo, Waning? Ang daming luya. Aba, masyado ka naman. Huwag mo persahin. Ano mo ng plastic, ipahiwa-hiwalay mo, baka iuwi lahat, ikagrasa yan. Bagay ka rin. Filter. Ay, filter. Hindi ba may screen doon? Doon niya kinunan sa likod. Kaya pala butas-butas Alin ba yung butas-butas? yung screen. Screen. Parang ito yung ano yun. Parang bata mo dyan sa buhok mo. Ay, ang kinis ka ni Kuya, pwede mo. Natching ako. Filter nga, no? Go? Patingin daw. Yan yung isang consequence dito, pagka dito ka dumaan sa bypass, Tagaytay bypass road. Itong palengke, yan, Sunday pa naman yan. Ang traffic, sobra. Lalo kung naka 4 wheels ka, daming sasakyan na pupunta sa palengke, nakapark sa gilid. Dalawang intersection papasok sa palengke, kaya medyo traffic. Pagkalagpas mo naman, wala na. Satsagain mo lang talaga kasi after that naman, maluwag na. Good morning, 8:43. So iniwan natin sila ron. Ako lang ang umuwi. So nagano lang tayo, nag-breakfast lang tayo ng sopas, nagkape, pagkwentuhan sa kanila. Tapos yun, uwi na ako. Medyo nag-ano na sila ron. Tumatagay na uli. Ako, kailangan kong umuwi, mahirap na. Baka pag doon nagstay pa ako, iinom na naman, mahirap. Ako rin mahihirapan. Baka atakihin pa ako ng acid. So, control lang. Kailangan kong kontrolin yung sarili pag inom. Masaya naman sana kung ano, mag-stay pa, kaya lang kailangan ko rin umuwi. Mapapagalitan din ako ni Yaya. So, dito na tayo sa bypass road. Ulit. Hindi ganun karami sasakyan, hindi katulad kahapon, no? Dahil siguro maaga pa. Kaya hindi pa gano'ng sakyan. Side trip muna tayo. Tingin tayo ng honey. Before, dito kami may bili. Isa pa lang yata anak ko noon. Ano pa to? Rough road. Tire pot pa lang to dati. Hanapin natin.
Kasi pauubos na yung honey namin. Ang hirap bumili sa online ng honey. Daming peke. Mura nga. Peke naman. Kaya daanan natin ito kahit siguro isang bote. Isa o dalawa. Oh my, ang daming aso. Sample ng beehive. Ngayon pala sila sa ibabaw. Bali dito sa banda rito yung mga nila, beehive. Yun ang mga maliliit. Pakita ko sa inyo sa Pwede kayo tumabi rito. Maganda kung pwedeng puntahan yun. Ayok. Ito meron dito. Iba yung nila eh. Yung hive. Ayan o. Baba tayo. Kita nyo ba? Mas marami silang rito. Marami silang product. Bukod sa honey, meron silang mga sabon, mga wood polish, insect repellent. Yun yung mga tawag dito. Sub-product, tama ba ako? Sub-product ng ng honey. Bali yung tawag pala sa bee is tetragonula. Yun nga, sabi nga, stingless bees. They don't sting but they bite. So, ang delikado lang pag pumunta kayo sa mata. So kung balak niyong bumili ng honey at nandito kayo sa area ng Cavite, Aguinaldo Highway, para sigurado kayo dito kayo bumili, Ilog Maria Honey Bee Farm. Legit. Kaya mahal siya dahil legit siya. Hindi mo, kasi yung nasa mga supermarkets natin, lahat ng binebenta as per napanood ko kay Erwan Yusuf, nasa 80% ba ng binebenta sa market is hindi pure honey. Mas madalas siya may sugar, may halo na. Kaya diyan kayo bibili sa mga legit lang. Yung isa kasi binibili namin sa Batangas, napakalayo.
Mas cheaper siya yung ang binibili namin sa Batangas kaysa dito. Kaya lang yung gas and toll, ganun din. Saka yun nga, yung huling bili namin to, nabasag lahat ni Mrs. Ang dami namin binili, nabasag lahat. Ito muna, tsagaan muna, bumili lang akong dalawang 450 ml. Kaya yun, so tapusin ko muna ang ating vlog dito. Maigsil lang yung vlog natin. Punta lang tayo sa birthday ni Kautol. Na-celebrate lang tayo, tapos uwi na. So side trip lang tayo ng honey. Para lang i-share ko sa inyo kung saan kami dati bumibili. Ngayon, ano na yung siguro mga 12 years ago, ang huling bili ko dyan. So, see ya. Hanggang sa susunod na vlog natin. Ingat po sa lahat. Salamat sa suporta. Peace out.